Hello! Another day, another video. So, for this video is mag-unbox tayo ng ating upgrade para sa ating sim racing setup. So, as you can see, nagbot tayo or bumili tayo ng PXN V99 na steering wheel. And then, so, while I'm playing that one, is papakita ko sa inyo, is ganito lang po siya. So, it's only naka-table clamp lang po tayo. Yeah, we're only using the table clamp. And then, the problem is, sturdy yung table natin, but yung I'm playing on max force feedback. So, the downside is yung vibration is nag-shake yung mga like yung monitor, may controller, and naka-monitor mount kasi yung monitor natin. So, visible talaga yung shaky na gine-generate ng ating steering wheel, yung force feedback niya. So, today is may dumating sa atin na package. Ito. We're gonna unbox this one. So, let's see kung anong upgrade ang mangyayari sa atin ngayon. So, let's go. Watch. Samahan niyo ako mag-unbox and then assemble. Let's go! Let's go! Let's go! Yeah! 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 Pag i-ship tayo sa inyo to and interested kayo magbumili ng ganito, it's only I think 60 bucks below. So 3,000 pesos pababa ang budget nyo. Sok na sok sa inyo to. So this one, it's a budget steering wheel stand. So instead na ika-clamp nyo lang doon sa table nyo, ito yung magiging paglalagyan natin. And then, ang pinakamaganda dito is foldable. So, kung hindi kayo yung permanent nyo siyang ilalagay doon sa isang side, ito, pwede natin i-fold while na naka-attach yung mga steering wheel natin na setup. Hindi natin, no need na i-detach yung mga steering wheel. So, pag finold natin, kasama na doon yung mga steering wheel. Yeah, let's go. For the packaging, I don't know, wala namang masyadong brand. Anong brand dito ako nakikita? It's like a box lang. Diba? So, unang bubungad sa atin is itong wow! Laki pala. Okay. So, let's see on the box. Ano yung mga included? Mga inclusion? Meron ba silang provided na tools or sa atin na talaga yan? You know. Okay, so isang bracket. I think it's for the paglagyan ng H shifter and then handbrake, etc. This one, let's see, lagyan natin dito. Okay, so meron na siyang mga allen and then it's like a small wrench and then mga bolts and then yeah. May mga pang dito, pang takip na mga butas. Rubber pads para hindi mag-move yung ating steering wheel stand. Another big bolt. I don't know if siguro dito yan. I think siguro magka-size sila ng butas. So yun lang. Let's go for the main thing. Wow! So, ito yung main. Mostly metal to. I don't know if aluminum to or solid metal siya. Pero I think it's metal. So, ito, naka-fold siya. Lagyan muna natin sa side. Yes. Okay, ito. What's this? Oh, it's a pan. Dito natin ilalagay yung wheelbase. Yeah.
I think. Sana tama tayo. Let's go. Okay, another bracket. So, ito, dalawa. I think this one is para mag-X. I don't know. Let's see. sana may makita tayong manual. Kasi, as of now, wala akong nakikita. Hopefully, may manual dito para hindi na tayo mag-search sa YouTube o kaya sa Red App. Okay. Ito pala yung pag-mount natin ng wheelbase. And this one, I think this is for the H shifter and also the handbrake, etc. Kung ano pang i-include nyo dito. So, more bolts. Yeah, let's go. So, that's it for now. Without further ado, i-build na natin to. Dito na tayo eh. Oh, guys! Nakita ko na yung manual. Let's go. Hindi na tayo maliligaw. Step 1, ito kailangan natin. Lahat ng mga gagamitin. Step 2, install muna natin yung pang-stopping ng feet niya. Let's go! Yun muna. Medyo may kwan dito guys. Medyo may bent yung natin, pang-locking na to. So, ang gagawin natin is mamartilyoin natin. Guys, wala tayong makitang hammer. And for the meantime, gagamit tayo ng puwersa. Gagamit tayo ng puwersa na nanggagaling sa mukha. Yun, okay na. Let's go. It's operating na. So yun guys, meron lang akong inayos dito since nag-bend yung yung bakal. Ito rin yung mostly guys na nakikita ko sa mga review. Overall, it's okay. But yung siguro yung pag-fold nila neto is naapektuhan yung pag hindi siya maayos na fold guys. So let's go. Sobrang sturdy neto. Ganda ng stopper, so walang movement na nangyari. Alright, let's go. And then next one is kakabit na natin yung racing rig natin dito. Yung racing setup natin dito sa ating wheel stand. So, let's go. So, yep. Tanggalin muna natin itong mga to. Tama lang ba ang ating ginagawa? Yun guys, medyo may tayo, hindi compatible yung mga bolts, and then unfortunately wala tayong drill. Oh, never mind, meron pala, may compatible pala na na bolt. But tama ba yung setup natin guys? Oh my god. So guys, meron tayong nakita sa dapat pala ito is baliktad. Since ito is nasa harap daw dapat. So, madali lang naman gawin. Ialisin lang natin lahat ng mga bolts. Mabilis lang naman siyang ayusin. Kasi yung pagbasa natin ng manual skip eh. Hoy! Kailangan pala
Okay, part 2. Install na natin ng ating mga racing rig. Next thing is cable management. Ang gusto natin is malinis as possible. And then, kung saan natin ipapwesto yung mga cable. Okay, that's the cable management. Ayusin na lang natin yon. So, we can start putting it there on... Saan natin ilalagay muna? Saan natin... Okay? And for the final part is ang paglagay natin ng ating steering wheel. Bago natin to i-adjust. So, this one can be adjust like here. Wait. Install muna na... Ay, wait lang. I-call muna natin. So, dapat adjust na natin to. I think that's good. Or hindi. I think mas mataas siya. So, babaan natin to. I think mas babaan pa natin, no? I think that's good. So, it's good. It's good now. It's good. And the moment of truth. Okay. So, first thing I notice is ito. Tumatama. So, kailangan talaga natin siyang i-adjust. Pataas. But, kailangan lang naman natin siyang i-adjust ng maayos. Like, wait lang. Yan, ganyan siguro. I think that's good now for a while since wala pa tayong nabibiling malaking monitor. And then, ilalapit natin siya. So, I think this was good. Okay na. Okay, let's go. So, napapansin nyo is naka-angle siya ng pataas. And then, naka-angle din ito pataas. So, ito yung pinaka-maximum na ano niya, angle. It's like 10 degrees ata. So, 5 angle, 5 degree angle, 5 degrees angle. So, total of 10. Yan. So, kailangan siguro natin mag-adjust dito. And then, so yun. So napapansin nyo, dito na di-distribute lahat ng vibration. So, steady na yung monitor natin. So, it's good. So, this is our upgrade na sa ating steering wheel ay na-set up. Racing simulator setup natin. So, magkaroon tayo ng wheel instead of ginagamitan lang natin ng table clamp. So, I need to get used of it now. Pero medyo i-adjust natin yung height natin. Yung height ng ating steering wheel kasi medyo natatasan tayo. And then, nakakapanibago. Kasi medyo malayo tayo dun sa screen natin. Hindi ko alam kung paano ko ayusin. I think siguro, bili na lang tayo ng mas bigger monitor. Para mas immersive yung kan natin. Ang pinakamaganda kasi dito is yung nafa-fold siya. So, try nating i-fold. Wait lang, i-fold natin. Wow! It's not that bad, guys. Ganito lang siya pag nakatupi. So, straight siya. And then, nakalitaw tong steering wheel natin. So, and then ito, of course, ito. So, yan. Pero yung ito, grabe, oh. Naka-vertical na yan, ha. So, ilalagay lang natin ito sa side, like this. Ilalagay lang natin dito. So, pwede natin siya ma-lift. Because, naka-ensure naman yung lock natin dito. So, hindi siya kusa-kusang maano. So, may mga pang-loose siya and then pang-stiff. Para hindi siya maalog, oh. I'm not touching it, ha. Hindi ko siya tinawakan. So, nakakusa lang siya nakatayong ganyan. Vertical. Wow. So good.
So yun guys. So if you like this one, meron yung link natin dyan sa description. And then, yeah. So this price is this cost me 2,500 plus. So less than $60. Sana nag-enjoy kayo sa pag-unbox natin and then pag-assemble nito. Medyo natagalan tayo, more than 50 minutes yung pag-assemble nito. Unboxing, assemble, and then testing, and then yeah. So yun, if you like this, so nandito na tayo sa racing era. Nasa racing era na tayo. Yan. So, GG's guys, and then subscribe, like this video, and then comment what's your opinion. Sana may matuturin ako sa inyo. Let's go.